Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. This is Cecile. Guys, bakit nga ba tumatagal yung mga physical symptoms na nararanasan nating mga may anxiety? Ito guys, sa aking karanasan, marami akong mga physical symptoms na naramdaman. Pero may mga simptomas na nagtatagal. Meron yung iba guys bumabalik. Meron yung iba guys antagal. Meron yung ibang simptomas na nagtatagal ng isa, 2 taon. Meron yung iba naman is buwan lang or araw lang. Pero may mga simptomas na tumatagal ng taon. Karamihan guys sa atin, kung mapapansin ninyo, may mga simptomas tayo. It's either palpitation, it's either pagkahilo, pananakit ng ulo. Minsan guys, nagtatagal talaga. Bakit nangyayari yung mga ganong simptomas? Sa mga may anxiety guys na nakakaramdam ng mga physical symptoms, dahil sa takot, dahil sa fears, sa sobrang takot, nagkakaroon ng phobia, nagkakaroon ng matinding takot yung mga taong may anxiety. So ngayon, yung mga simptomas na nararamdaman natin, minsan na-stuck yan sa isip natin na natatakot tayo na baka may malubhang sakit na nararamdaman tayo sa ating katawan. So, ang nangyayari guys, everyday nakakaranas tayo ng siguro pagkahilo or palpitation, pananakit ng likod, ng leeg, kung ano mang simptomas yan ang nararamdaman ng isang may anxiety. Nagtatagal yan guys kasi nagkakaroon ng habit yung katawan at isip natin sa kung ano yung simptomas. Halimbawa, yung pananakit ng ulo or pananakit ng likod, nagiging parang habit natin. Yung pag-check natin ng, sumasakit ba yun? Pagising natin, sumasakit ba yung likod ko? Parang sumasakit nga. So, nagkakaroon ng habit yung katawan natin, yung isip natin na yung habit na yun na nararamdaman natin, nagiging usual na. So, everyday, ganun yung nararamdaman natin. Is because yun ang habit. Para siyang, kung ano yung hobby mo, halimbawa, mahilig kang mag-ML or something, it's the same thing. Everyday ginagawa mo yun. So, it's the same thing doon sa simptomas na nararamdaman nating may anxiety. Nagkakaroon ng habit, pag-check ng kung ano yung nararamdaman. So, halimbawa, sumasakit yung ulo mo, laging sumasakit, hindi natatanggal. So, nagiging habit na natin yun. Na yun talaga yung nararamdaman natin. Which is, ang katotohanan yun guys, wala talaga tayong nararamdaman ganun. Sumakit man before dahil siguro napagod, napuyat, or whatever reason na pananakit ng ulo. Pero yung sa may anxiety guys, nagiging habit na. So yung feeling mo, laging sumasakit na yung ulo mo, lagi kang nagpapalpitate. So parang yun na yung naging constant na pakiramdam mo. Yun na yung palagi mong nararamdaman. Kaya yun guys, yung nangyayari sa mga taong may anxiety, na sabi nila nag-i-stay yung mga simptomas ng anxiety sa katawan nila. So, yun yung totally na nangyayari sa cycle na nararamdaman natin. So, ito yung isa sa mga na-experience ko guys sa akin. Kasi may mga times na may ibang simptomas na bumabalik. May mga ang tagal matanggal. Kasi nagiging habit na ng katawan ko yung pakiramdam na ganon. So, whatever na naramdaman ninyo bilang isang may anxiety symptoms, yun na yung nagiging habit. So, nagtatagal. Kaya nga guys, it's very important talaga kung tayo may mga nararamdaman, dapat may mga nagiging busy, may kinabibisihan ka. Kasi nare-reverse yung focus mo doon sa pinagkakaabalahan mo kaysa doon sa nararamdaman mo. So, kung ikaw ay nakakaranas ng may anxiety, dapat meron kang stress reliever, meron kang hobby, meron kang ginagawa, meron kang pinagkakaabalan everyday para ma-reverse mo yung focus mo doon sa gagawin mo everyday. So, sa iba guys, yung iba natatakot mag-exercise kasi nga matindi yung palpitation, laging masakit yung likod, laging may masakit sa katawan. So, yung iba natatakot magtrabaho, natatakot exercise or gumawa ng mga gawaing bahay because natatakot na baka may mangyari everyday ganon. So, nagiging constant na yung pakiramdam, laging ganon na yung pakiramdam, nagiging habit na. So, ang pinaka-importante pagka nakakaranas ka ng ganon, kailangan magkaroon ka ng mga time na mag-exercise, magkaroon ka ng ibang mga
activities mo. Kailangan lumabas ka sa comfort zone mo, mag-try ka ng ibang mga pwedeng gawin, pwedeng mga activities, pwedeng pagkaabalahan. Marami dyan guys na mga way of how you cope up pag ikaw ay nalulungkot, pag ikaw ay nakakaramdam ng ibang pakiramdam. So may mga pwede kang gawin na mga ehersisyo or mag-walking, mag-jogging, or try to do yung exposure therapy na tinatawag. Exposure therapy guys, yun yung kahit na takot ka, may nararamdaman ka, lalabas ka para i-try mo kung nararamdaman mo yun. So, kailangan ma-maintain mo guys yung management during the time na kahit may nararamdaman ka, diretso pa rin yung mga activities mo. So, it's very important guys to try yung mga exposure therapy, exercise, walking, jogging, or anything na pwede mong pagkaabalahan, yung mga hobby, na mga bagong hobby or mga dati mong hobby. You go back to your activities even though meron kang nararamdaman, is because very important guys na masanay yung katawan natin na kahit na meron kang mga simptomas, kailangan masanay yung katawan natin na still do the same yung mga ginagawa mo dati nung wala ka pang anxiety. So it's very important guys, sa iba guys, kahit na may mga anxiety symptoms sila, nag-work pa rin sila. Kahit na medyo nakakatakot talaga kasi may mga nararamdaman kang katakot-takot na baka kung mapano ka na sa labas or sa trabaho o sa labas kung saan ka mang pumunta. Very important guys is to try yung pinaka nakakatakot na gagawin mo. Halimbawa, pumunta ka sa groceryhan, nahihilo ka or nagpapalpitate ka. Try to do things, focus on that kahit na may nararamdaman ka. So, because that's the best way talaga para ma-relieve mo yung fears or ma-develop mo yung self-confidence mo kahit na meron kang takot. So, that's one thing na nakatulong sa akin guys, na napakalaking tulong sa akin up until now, yung pagkakaroon ng self-confident na whether may naramdaman ka, whether wala, whether matinding naramdaman mo, is to go on and you still do your activities the whole day. Kasi for the past few months or few years, halimbawa nakakaranas ka ng anxiety, wala namang nangyayari sa'yo kahit na ang tindi talaga yung nararamdaman mo, di ba? So try to focus na wala namang nangyayari sa'yo before. As long as you get checked from the doctor and you're confident na wala kang ibang sakit. So anxiety can actually scam your mind. Very very tricky siya sa isip natin. I've been into very down na ang tricky niya talaga kahit na matulog ka, bago ka matulog, pagising mo, ang very tricky ng anxiety. So make it sure na you develop your mindset na you're on the process of anxiety. So manage to cope up with the fears. Kahit na takot ka, you do your activity, you go out, do everything you can para ma-maintain mo yung management ng anxiety. And from there, you will develop the self-confidence na sinasabi ko sa inyo lagi. Self-confidence even though you are fears or you're takot. Pag takot ka, the more na natakot ka, the more na you push yourself to do your activities para in that way you will feel the confident of being an anxiety sufferer. Surviving in one day is very important because in that way magkakaroon ka ng survival forever, hanggang ma-attain mo yung total recovery ng anxiety. So guys, this is actually one of my biggest fears, is to try talaga to go out and go back doon sa activities ko dati nung wala pa akong anxiety. So try it and it's worth it. It's effective actually na matry nyo yung mga bagay-bagay na kinakatakutan nyo. Yung mga ginagawa nyo dati hindi nyo na nagagawa, and then babalik na kayo ngayon dun sa normal life na dati wala kang anxiety. Go back to the normal life. Yung dati yung ginagawa, you go back kung ano yung mga dati yung ginagawa. Dagdagan nyo pa yung mga activities nyo na pwede nyong pagkaabalahan, do it para in that way ma-maintain nyo pa rin yung everyday na healthy lifestyle na tinatawag. Whether you are experiencing the
the physical symptoms ng anxiety. Alright guys, I'll see you in my next video. Bye!